Mag-ingat, mga kapwa ko Pilipino. Mula Pebrero 2026, mayroong 7 bagong batas inilabas ang LTO sa pagmamaneho na pwedeng gumastos ka ng malaking halaga kapag hindi mo alam ang mga bagong batas na ito. Mga kababayan, panoorin ang video na ito upang malaman ang lahat ng detalye at para maprotektahan ka. Kung mayroon kang kotse, motorsiklo, o anumang uri ng sasakyan, alamin mo mabuti dahil ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot sa iyo ng libu-libong piso o mas sobra pa, matanggalan ka ng lisensya o ma-impound ang iyong sasakyan. Hindi ito biro. Yan ang katotohanan sa bagong batas ng LTO sa 2026 sa Pilipinas. Simula pa noong Oktubre 2025, sinimulan na ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad ng mga bagong regulasyon. At ngayong Pebrero 2026, na ipatupad na ang mga ito. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang isang simpleng pagdami ng mga papeles o isang maliit na pagsasaayos. Ito ay isang ganap na pagbabago sa kung paano natin kukunin ang ating lisensya, kung paano tayo magmamaneho, at kung paano tayo makukulong kung lalabagin natin ang mga batas ng trapiko. Seryoso ang gobyerno sa paggawa ng ating mga kalsada na mas ligtas, at kung hindi mo alam ang mga bagong regulasyong ito, maaari kang makaranas ng mga paghihirap na hindi mo inaasahan. Una sa lahat, ang pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. Marahil alam mo kung gaano kadali ang pumunta sa LTO. Maghintay ng ilang oras, magbayad, at umuwi na may lisensya ka na. Iba na ang sistema ngayon. Kailangang gamitin ng lahat ng aplikante ang Land Transportation Management System o LTMS. Ibig sabihin, sa Nagyon kailangan mong mag-book ng appointment online bago ka pumunta sa LTO. Walang na walk-in, dati pumunta ka lang at maghintay. Kung hindi mo alam kung paano gumamit ng computer o cellphone para sa isang online appointment, kailangan mong matuto o humingi ng tulong. Nagyon, isa ng digital ang lahat ng pagproseso, ngunit hindi lang doon nagtatapos ang mga kinakailangan. Para sa mga bagong driver, ang Theoretical Driving Course o TDC ay mandatory na ngayon na tumatagal ng 15 oras. Oo, 15 oras na pag-aaral tungkol sa mga patakaran sa trapiko, mga traffic signboards sa kalsada, at wastong pagmamaneho sa kalsada. Hindi ka maaaring basta-basta kumuha ng lisensya dahil marunong kang magmaneho. Kailangan mong patunayan na alam mo ang mga batas at kaya mong maging isang responsableng driver. Para sa mga nagre-renew ng kanilang lisensya, kinakailangan din ang Comprehensive Driver's Education Course o CDE. Kaya kahit na ikaw ay isang veterano na driver, kailangan mo pa ring dumaan sa pagsasanay upang ma-update ang iyong kaalaman sa mga bagong batas trapiko at mga protocol sa kaligtasan. May mga pagbabago rin ang medical certificate. Hindi lamang ito basta sertipiko mula sa sinumang doktor. Kailangan itong magmula sa isang klinika na akreditado ng LTO at limitado ang bisa nito. Nangangahulugan ito na hindi mo maaaring panatilihin ang medical certificate na iyon ng matagal. Tinitiyak ng gobyerno na ang lahat ng driver ay medically fit to drive at walang mga kondisyon sa kalusugan na maaaring magdulot ng mga aksidente sa kalsada. Lalo na para sa mga profesional na driver at mga senior citizen, mas mahigpit ang mga health check dahil nakikita ng gobyerno ang mas mataas na panganib para sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bayarin sa multa. Kailangan mo talagang maging maingat dito dahil ang mga multa ngayon ay hindi na katulad ng dati. May mga paglabag na dati ay nagkakahalaga ng daan-daang piso, ngunit ngayon ay libo-libo na. Halimbawa, kung nahuli kang nagmamaneho ng walang lisensya, ang multa ngayon ay 1,000 piso para sa unang paglabag.
Kung ikaw ay isang motorcycle rider at nahuli na walang helmet, ikaw at ang iyong pasahero ay kailangang magbayad ng 1,500 piso. Ayon sa kinakailangan ng seatbelt, mayroong multa na 1,000 piso para sa unang paglabag, ngunit kung paulit-ulit kang nagmamaneho, ang multa ay tataas sa 5,000 piso. Mas mataas pa ang multa para sa maling pagmamaneho. Kung nahuli kang tumawid sa pulang ilaw, ang multa ay 2,500 piso. Ang illegal na pag-park sa mga no parking zone ay may multa na 1,000 piso. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamahigpit na pagpapatupad ngayon? Tungkol ito sa rehistro ng sasakyan at mga plaka ng sasakyan. Noon, maraming driver ang gumagamit ng mga pansamantalang plaka, sulat kamay na plaka, o mga pansamantalang plaka na pangmatagalan. Ngayon, walang awa ang LTO sa pagsugpo sa gawaing ito. Kung mahuhuli kang gumamit ng mga hindi wastong plaka, hindi ka lamang haharap sa multa, kundi maaari rin nilang kumpiskahin ang iyong sasakyan at kailangan mong magbayad ng mga bayarin sa paghatak at pag-iimbak bago mo maibalik ang iyong sasakyan. Ang walang pag-iingat na pagmamaneho ay isa pang pangunahing isyu na dapat mong iwasan. Hindi na ito isang simpleng paglabag sa trapiko. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang walang ingat na pagmamaneho ay maaaring maging isang kriminal na pagkakasala. Kung ang isang driver ay tatawid sa isang dobleng solidong dilaw na linya, kahit na ito ay nasa mababang bilis, ito ay itinuturing na walang ingat na pagmamaneho. Ang mga linyang ito ay madalas na makikita sa mga tulay, sa mga blind curve, at sa mga lugar na may limitadong visibility upang maiwasan ang banggaan. Ang paglabag sa batas na ito ay may kasamang mataas na multa. Para sa unang paglabag, ito ay 3,000 piso. Para sa pangalawang paglabag, ito ay 5,000 piso at 3 buwang suspensyon. Para sa ikatlong paglabag, ito ay 10,000 piso at 6 na buwang suspensyon. Sa susunod na paglabag, ang iyong lisensya ay babawiin sa loob ng 2 taon. Isipin ito bilang 2 taon na walang lisensya dahil sa paulit-ulit na paglabag. Gayunpaman, hindi lamang ang mga multa at suspensyon ang dapat mong asikasuhin. Mayroong bagong sistema ng demerit point system na nakalink sa iyong record sa pagmamaneho. Kung makakuha ka ng 12 demerit points o higit pa, ang iyong lisensya ay automatikong masususpinde. At dahil ang LTMS ay konektado na sa lahat ng traffic camera sa buong bansa, automatiko ang pag-flag ng mga paglabag. Ibig sabihin nito, kahit na hindi ka personal na nahuli ng isang traffic enforcer, kung nakakita ka ng lumilipad na camera, ito ay naitala na sa iyong account at maaari kang makakuha ng abiso ng paglabag. Walang ebidensya na hindi mo alam o hindi ka nahuli. Tungkol naman sa mga limitasyon sa bilis, mayroon ding mga pagbabago. Mas mahigpit na ang mga limitasyon sa mga kalsada sa lungsod ngayon dahil sa mas maraming aktibidad ng mga naglalakad. Mas mataas na speed limit ang mga highway at expressway, ngunit mas mahigpit ang pagsubaybay. May mga bagong digital signboard at updated na road markings para mas malinaw sa mga driver kung ano ang tamang speed limit sa bawat lokasyon. Ang mga parusa para sa overspeeding ay isa ring tiered system. Kung ikaw ay unang beses na lumabag, ang multa ay kaya pa rin. Ngunit kung paulit-ulit kang mahuhuli, mas mataas ang multa. At maaari ka rin kailanganing dumalo sa mga mandatory road safety seminar. Isang napakahalagang bagong aral na dapat mong malaman ay ang tungkol sa mga expired na lisensya. Dati, kahit na expired na ang iyong lisensya, basta't i-renew mo ito kalaunan, ayos lang. Ngayon, may mga agarang parusa kung mag-expire ang iyong lisensya at hindi mo ito na-renew sa tamang oras. Depende sa kung gaano katagal ito mag-expire,
Maaaring kailanganin mong kumuha muli ng mga pagsusulit, dumalo sa mga refresher course, or kung masyadong matagal na, kailangan mong mag-apply mula sa simula na parang isang baguhan. Ang proseso ng pag-renew ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng LTMS portal para sa mga may balidong lisensya at malinis na record. Ngunit kung mayroon kang mga paglabag o ang lisensya ay nag-expire na, ang proseso ay mas komplikado. Para sa mga nakasakay sa electric bike, binibigyan ka rin ng espesyal na atensyon ng gobyerno dahil sa pagtaas ng bilang ng mga e-bike sa kalsada at dahil sa ilang mga aksidente, may mga bagong regulasyon tungkol sa kung saan ka maaaring at hindi maaaring sumakay. Ang mga mabagal na sasakyang dekuryente ay mayroon lamang mga itinalagang kalsada kung saan sila maaaring dumaan. Kung mahuli ka sa maling kalsada, mayroon ding multa at maaari ring kumpiskahin ang iyong sasakyan. Ngunit ang mga bagong regulasyon ay hindi lamang mga parusa. Mayroon ding mga insentibo para sa mga sumusunod sa batas. Kung mayroon kang malinis na record sa pagmamaneho, maaari kang makakuha ng 10 taong bisa para sa isang hindi profesional na lisensya. Isipin ito bilang 10 taon bago mo kailangang mag-renew. Ngunit para sa mga professional na driver, dahil sa mas mataas na panganib na nauugnay sa kanilang trabaho, ang bisa ng kanilang lisensya ay maximum na 5 taon lamang. Ang sistemang ito ng gantimpala ay ginawa upang hikayatin ang mga driver na maging disiplinado at sumunod sa mga patakaran sa trapiko. Ang pagbabayad ng multa ay naging mas maginhawa rin. Maaari ka nang magbayad gamit ang GCash o iba pang e-wallet sa pamamagitan ng mga portal tulad ng May Huli Ka. Hindi mo na kailangang pumunta sa opisina ng LTO para magbayad, lalo na kung maliit lang ang paglabag. Ngunit huwag kalimutan na may deadline para sa pagbabayad. Karaniwan, kailangan mong bayaran ang multa sa loob ng 15 araw mula sa pagkakahuli. Kung hindi ka magbabayad, maaaring harangan ng LTO ang pag-renew ng iyong lisensya o pag-renew ng rehistro ng sasakyan. Kung mas matagal ang mga pagkaantala, maaari kang maharap sa aksyon sa korte. May isa pang mahalagang bagong tampok ng LTMS na dapat mong malaman. Lahat ng paglabag sa trapiko ay direktang nakaugnay sa record ng iyong lisensya sa pagmamaneho. Nangangahulugan ito na mas mabilis na maaaring suspindihin o bawiin ng mga awtoridad sa trapiko ang mga paulit-ulit na lumalabag o ang mga may malubhang paglabag. Lahat ay digital na nakaimbak at maa-access ng mga awtoridad anumang oras. Para sa mga Overseas Filipino Worker or OFW, mayroong pinasimpleng proseso para sa pag-renew ng lisensya kahit na ikaw ay nasa ibang bansa. Maaari kang mag-renew online, ngunit kailangan mo pa ring mag-submit ng biometric data at patunay ng paninirahan. Nagpatupad din ang gobyerno ng biometric verification upang labanan ang mga pekeng lisensya at identity fraud. Ang lahat ng mga bagong aplikante at renewal ay kailangang dumaan sa biometric capture, fingerprints, at photo verification. Ang pagpapatupad ng mga bagong regulasyon ay pare-pareho na ngayon sa buong bansa. Dati, may iba't ibang mga patakaran at multa para sa bawat lungsod. Ngayon, ang lahat ng 17 lungsod sa Metro Manila ay gumagamit ng parehong multa sa pamamagitan ng iisang sistema ng ticketing. Halimbawa, ang maliliit na paglabag tulad ng hindi pagsunod sa mga traffic sign o pagharang sa mga kalsada ay aabot sa 1,000 piso. Ang mas malalaking paglabag tulad ng maling lane driving para sa mga truck o hindi autorisadong pagbabago ng sasakyan ay aabot sa 2,000 piso o 3,000 piso. Ang sistemang ito ay naglalayong gawing mas malinaw at pare-pareho ang pagpapatupad upang hindi malito ang mga driver tungkol sa mga multa sa iba't ibang lugar.
Ngunit mayroon ding mga hamon sa pagpapatupad ng mga bagong patakaran. Maraming driver ang nagreklamo tungkol sa limitadong availability ng mga appointment slot sa LTMS. Dahil lahat ay kinakailangang mag-book online, minsan kailangan mong maghintay ng ilang linggo bago ka makakuha ng bakanteng slot. Sinasabi ng LTO na pinapalawak nila ang sistema upang mapaunlakan ang mas maraming aplikante, ngunit sa ngayon, kailangan mong maging matiyaga at magplano ng maaga. Sumikat din ang mga paaralan sa pagmamaneho dahil sa mga mandatoryong kinakailangan sa pagsasanay. Dati, formal na edukasyon sa pagmamaneho, ngunit ngayon ay isang kinakailangan na ito. Ang mga paaralan sa pagmamaneho na akreditado ng LTO ay puno ng mga estudyante at mahal ang kanilang mga bayarin. Ngunit isipin ito bilang isang pamumuhunan sa iyong kaligtasan at kinabukasan. Mas mainam na magbayad ng mga bayarin sa pagsasanay ngayon kaysa magbayad ng mga bayarin sa ospital o mga bayarin sa legal sa hinaharap dahil sa isang aksidente. Para sa mga mahuhuling nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alkohol o droga, ang mga parusa ay mabigat. Sa ilalim ng Republic Act 10,586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, kung mahuli kang nagmamaneho ng lasing at walang pisikal na pinsala, ang parusa ay 3 buwang pagkakakulong at multa mula 20,000 piso hanggang 80,000 piso. Kung may pisikal na pinsala, mas mataas pa ang parusa. Ipinapakita ng mga estadistika na 1 sa 4 na aksidente sa kalsada sa Pilipinas ay dahil sa pagmamaneho ng lasing. Kaya kung lasing ka, huwag magmaneho. Sumakay sa taxi, mag-grab, o mag-alok sa isang kaibigan na hindi lasing na magmaneho. Ang distracted driving ay isa rin sa mga pangunahing paglabag na mahigpit na ipinapatupad ngayon. Kung mahuli kang gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho, magmumulta ka. Seryoso ang gobyerno sa kampanyang ito dahil maraming aksidente ang nangyayari dahil ang mga driver ay nakatingin sa kanilang mga telepono sa halip na sa kalsada. Bawal mag-text, tumawag, mag-browse sa social media habang nagmamaneho maliban kung mayroon kang hands-free kit. Ngayon, ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang mga problema? Una, basahin ang mga manual ng LTO, alamin ang mga bagong patakaran, at unawain ang mga parusa para sa bawat paglabag. Pangalawa, mag-enroll sa TDC o PDC kung kinakailangan. Huwag nang hintayin ang pag-expire ng iyong lisensya. Pangatlo, siguraduhin ang iyong medical certificate ay mula sa isang klinikang akreditado ng LTO at valido pa. Pang-apat, magsanay ng defensive driving at laging sundin ang mga patakaran sa trapiko. Ang malinis na record ay hindi lamang makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga multa, maaari ka ring makakuha ng mas mahabang bisa para sa iyong susunod na pag-renew. Pang-5, iwasan ang mga fixer. Maraming tao ang gumagamit pa rin ng mga shortcut o tulong na konektado sa LTO. Ang LTMS ay partikular na ginawa upang labanan ang katiwalian at mga fixer. Ang lahat ng transaksyon ay dapat dumaan sa mga opisyal na channel. Kung makakita ka ng anumang kahina-hinalang aktibidad o may nakikialam sa pag-aayos mo ng mga papeles mo, isumbong sa LTO. Pang-6, regular na subaybayan ang LTMS portal upang makita kung may mga available na slot para sa iyong appointment o upang suriin ang mga nakabinbing paglabag. Para sa mga OFW, maaari kang gumamit ng mga portal proxy o magtanong sa LTO kung paano nila tinutulungan ang mga tao sa ibang bansa. Mayroon ding mga seminar ang LTO tungkol sa mga bagong patakaran, kaya kung makakadalo ka, sulit na dumalo. Maglaan ng kahit 2,000 piso o higit pa para sa kabuuang gastos ng aplikasyon o pag-renew kasama na ang mga bayarin sa pagsasanay, bayarin sa medikal, at mga bayarin sa pagproseso.
Huwag kalimutan ang mga rural na lugar. Huwag kalimutan ang gobyerno. May mga mobile unit na ngayon na papunta sa mga probinsya upang magbigay ng serbisyo sa mga taong malayo sa mga pangunahing opisina ng LTO. Kinikilala rin ng gobyerno ang digital divide, kaya mayroon ding tulong para sa mga hindi marunong gumamit ng teknolohiya. Malinaw ang pananaw ng gobyerno. Gusto nilang mabawasan ang kahit 20% ng mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng mas handa na mga motorista. Malaki rin ang epekto sa ekonomiya. Ang mas ligtas na mga kalsada ay nangangahulugan ng mas kaunting bayarin sa ospital, mas kaunting mga claim sa insurance, at mas produktibong ekonomiya dahil sa maayos na daloy ng trapiko. Nariyan din ang mga benepisyo sa kapaligiran dahil sa nabawasang pagsisikip at mas kaunting emisyon. Ngunit dapat nating tandaan na ang lahat ng mga bagong regulasyong ito ay hindi ginawa para tayo ay mahirapan. Ginawa ito para protektahan tayo. Ang bawat multa, bawat kinakailangan, bawat paghihigpit ay may dahilan. Ang kalsada ay hindi pagmamay-ari ng isang tao lamang. Ito ay isang espasyong pinagsasaluhan para sa lahat ng mga driver, siklista, pedestrian at siklista. Ang ating responsibilidad ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng tao sa kalsada. Bilang konklusyon, nais kong sabihin na ang mga pagbabagong ito sa 2026 ay hindi lamang pansamantala o panahon ng pagsubok. Ito ang bagong normal ng pagmamaneho sa Pilipinas. Ang mga taong hindi sumusunod ay magdurusa sa mga kahihinatnan at ang mga kahihinatnan na iyon ay hindi biro. Multa na 1,000 piso, suspensyon ng lisensya, pagsamsam ng sasakyan, at sa ilang mga kaso, maging pagkabilanggo. Ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang iyong sarili ay ang pagsunod sa batas. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga partikular na sitwasyon o kung paano ilalapat ang ilang mga patakaran sa iyong sitwasyon, pumunta sa opisyal na website ng LTO o direktang magtanong sa tanggapan ng LTO. Huwag umasa sa tsismis o impormasyon mula sa ibang tao. Ang mga opisyal na mapagkukunan ang dapat mong pagkatiwalaan. Tandaan, ang lisensya ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. May karapatan ang gobyerno na tanggalin ito sa iyo kung hindi ka karapat-dapat dito. Kaya naman, alagaan ang iyong lisensya, sundin ang mga batas, at maging responsableng driver. Ang buhay na iyong ililigtas ay magiging iyo sa iyong pamilya o sa iba. Magmaneho ng ligtas, magmaneho ng matalino, at magmaneho ng legal. Salamat sa pakikinig at umaasa ako na ang impormasyong ito ay makakatulong upang gawing mas ligtas ang ating mga kalsada para sa lahat.